Hello to my viewers. May susubukan akong ayusin ngayon. Home theater na Xenon. Ayun. Sabi ng may-ari pumutok daw. Ayun, home theater na Xenon. Subukan ko kung kaya kong ayusin kasi ano to eh, iba yung mga piyesa niya eh. Ayan, Xenon. Home theater. Tara, buksan natin. Pag mga ganitong theater, problema nito sa ampli, kadalasan pag shorted, pumaputok talaga yung ano. Isang makukuha ng supply yung amplifier niya sa power supply. Kadalasan pag shorted, yung minsan talaga maselan yung ano niya, power supply. Yan. Ito yung sa power supply niya. Ayan o. Tapos ito yung amplifier. Yung ilalim nitong heatsink, nandun nakadapa yung IC niya. Yung IC niya yung mga nakadapa kung tawagin spider. Ito yung amplifier niya. Yung kadalasan problema sa mga home theater kasi built-in. Kumbaga, mahirap repair'in. Pag nagano ka, kailangan buo na. Buong isang ganito. Mahirap repair'in yung mga ganitong design. Ang kaya lang repair nito, ito, power supply lang. Itong power supply, sabi ng may-ari, pumutok daw. Kaya subukan ko, tingnan natin yung fuse. Fuse muna tayo. Ito yung fuse niya, ang itim mo. Oh, sabog talaga. Pag ganito kayo timang fuse, ibig sabihin matinding short ito. Kasi meron ganito na nag-short lang sa saksakan. Malinaw yung ano, pagkakaputol ng fuse. Malinaw yung salamin. Ito, halatang ano yan, no? Halatang matinding pagkaka-short. Ngayon, titingnan natin kung bakit tingnan natin yung mga shorted component. May shorted na diode. Ayun o. Ito may nakita kong shorted eh. Ngayon bago ako magpalit, papakita ko muna yung isang pamamaraan dyan para kasi halimbawa, ginagawa mo yung sarap ng customer, nagpalit ka bigla ng fuse, tapos di mo napansin na may shorted pa, biglang pumutok, magugulat ng customer. So, ang pinakamagandang paraan dyan, para hindi halata, para iwas din kasi pag meron kang ginagamit na 100 watts na bumbilya, naiiwasan din yung pag nagpalit ka putok ng putok yung fuse. At saka, ano to, kumbaga, pagka may shorted pa siya, iilaw lang to na malakas. Ngayon, pagka natanggal na yung short, kusa na siya magano. Ito, papakita ko na lang. Ang gagawin nyo dito, gumamit kayo ng 100 watts na incandescent bulb. Tapos, ito yung gagawin yung fuse ngayon. Yung magkabilang dulo, nilagyan ko ng alligator clip. Ito yung ilalagay ko sa magkabilang dulo ng fuse. Ito yung magsisilbing fuse niya nga muna pansamantala. Ayan. Ito, pakita ko lang. Ayan o. Ayan, yan ang magsisilbi mo ng fuse niya. Yan. Yan, dalawa yan. Ayan, lagayan ng fuse. Ngayon, pag matindi ang short, kasi siyempre, pag pinalitan mo ng fuse yan, magugulat ang customer, baka ikaw pa masisi, baka pinasabog mo. Para iwas tayo na, kasi may mga customer na magugulatin, may nabibigla. Para iwas tayo sa ganong sitwasyon, gumamit ka ng gamitan mo ng 100 watts na incandescent bulb.
Ngayon, papansin mo dito sa incandescent bulb na to, pag may shortage siya, umiilaw ng malakas. Ngayon, saksak natin. Subukan natin isaksak ngayon para mamaya ipakita ko sa inyo na ito yung saksakan. Saksak natin. Ayan o. Pagka may shortage, iilaw lang siya na ano. Ayan. Pag may shortage siya, kaysa pag halimbawa may shortage na component at pinalitan mo agad ng fuse, tapos bawa, tinrobol mo na siya, may natira pang shortage na akala mo wala na. Yung pala, meron pa. Pag salpak mo, pumutok agad. Tapos nagulat ang customer ngayon dahil bakit biglang pumutok. Baka isipin niya na lalo pa natin sinira yung gamit niya. So, ang ginagawa ko dyan, gumagamit ako ng 100 watts na incandescent bulb, no? 100 watts. Kasi dito, pag may shortage, hinihigop niya lahat ng current na napupunta sa kanya lahat ng current para may iwasan din na manira ng pyesa kasi malaking tulong to mayroon kang 100 watts na incandescent bulb kasi hinihigop niya lahat ng current na galing sa board kasi nga hindi makadiretso yung kuryente. Alam mo ng kuryente natin, ang bilis ng daloy ng kuryente. Ngayon pagka may shorted na component, di siya makatuloy, biglang puputok ng malakas yung fuse natin dahil gawa nga na may shorted, di siya makadiretso. So ang gagawin nitong bumbilya na to, ilaw siya ng malakas kasi nga hinihigop niya lahat ng sa kanya lahat na pupunta lahat ng supply niya, kaya umiilaw niya ng malakas. Pag wala ng shorted, mapapansin mo sa kanya, hindi na siya gaano umiilaw. Iyon ang palatandaan na pwede mo nang palitan ng fuse. Hanggat ganitong ilaw, huwag mo muna siyang papalitan ng fuse. Mapapansin niya, no? O ano, napakaliwanag, oh. Yan. Kasi kung fuse kagad ang pinalitan mo dyan, sigurado yan. Puputok ng puputok. Magugulat yung customer mo. Magugulat din. Mapapasigaw yun. Ano ba yun? Yan. Bukan natin tanggalin sa board. Yan, ito na yung diode natin. Yan, tinanggal ko na. Wala na siyang diode. Ano, yung apat na to, diode yan. Yung diode natin, ang pag-check ng diode, yung tinatawag sa diode na forward bias, ibig sabihin kasi ito yung anode, cathode, isang diretso lang siya ng ganun. Kailangan pag tines mo yan, pag nandito yung positive, negative, kailangan naka-forward bias, ibig sabihin may palo. Walang reverse bias. Kaya pag ni-reverse mo yung tester mo, kailangan hindi siya papalo. Kasi ang trabaho ng diode talaga, kahit rectifier diode, nire-rectify niya yung AC para maging DC. Kino-convert niya yung AC para maging DC. Shorted siya. Ang pag-test nito, times 1K mo o kaya 10K para makakita mo kung may leak. Kasi pag nga mga times 10 lang, kailangan pinakamataas na rin sa tester para makita mo siya kung may leak o wala. Ganito, naka-times burado na. Pero naka times 1 yan. Ay times 1K pala. Ano. Ayan, ito yung mga diode natin, ano. Ayun, shorted, baliktarin natin. Ayan, parehong pumapalo sa kahit baliktaran. Ibig sabihin, shorted na talaga siya, no. Shorted na siya. Tapos tong isa. Ganun din, shorted din, no. Shorted.
Itong isa. Yung dalawa lang. Ngayon, para makita nyo kung shorted pa yan, kasi ang common talaga na ginagawa ng mga technician, pag mga ganyan, halimbawa wala ka nakitang pumutok na fuse o kaya wala ka pang nahahanap na shorted, ang gagawin kagad-agad yan, yung mga talagang nasanay na sanay niya, yung tinatawag na B plus to ground kagad. Halimbawa yung B plus to ground kagad na tinatawag, yung negative positive na mga capacitor. Titingnan mo kagad yan kung may short. Yan pa lang malalaman mo kung may shorted na kagad eh. Common yan, primary, secondary. Yung B plus kagad ang titingnan mo dyan. Yan, B plus kagad. Ito yung capacitor. Halimbawa, ito yung capacitor. Yung negative positive yan, titingnan mo kagad. Pag pumalo baliktaran, ibig sabihin, short, may short pa yan, ganyan, wala. Oh. Kung may pag pinaliktad mo, papalo talaga kasi gawa nga ng yan, ibig sabihin, sana nga rectifier diode lang sira. Ngayon, subukan ko yung saksak. Ay, di, papalitan ko. Meron akong pamalit dito. Ayan, oh. Papalitan ko muna yung rectifier diode. Ito. Mura lang naman to eh. Ayan, oh. Papalitan ko. Pagpalit naman nito, yung arrow na yan. Yan yung arrow. Ito yun eh. May makikita kang arrow sa diode. Ayan, sundan nyo lang yan. Ayan yung arrow. Tapos, ito yung arrow dito. Yan, susundan mo lang siya. Ibig sabihin, naka-forward bias yan. Yan. Wala ka na pala sa simba? Tuloy? Tuloy. Ito. Ito guys, napalitan na. Titingnan natin ngayon kung iilaw pa ng malakas yung bumbilya. Pag umilaw na malakas, ibig sabihin may shorted pa. Mukhang may ano na yung regulator oh. So guys, bali pinalitan na ngayon, mapapansin nyo, sasaksak ko ngayon. Wala na yung shorted, kaso lang, wala pa rin siya, no? Yan, no?
Pagka sinaksak mo, ganito na lang ang ilaw niya. Ayan, wala na. Wala na siyang ano. Ibig sabihin lang, palatandaan nyo na wala na shorted. Pero may problema pa rin. Sa primary pa rin ang problema natin. Yan, tatanggalin ko. Tinanggal ko to guys, buo naman to. Itong MOSFET buo. Napansin ko dito sa control IC niya, shorted. May filter capacitor dyan kasi may sariling supply yan. Control IC niya para mag-trigger para magkaroon ng gate supply. Yung MOSFET natin, sira yung control IC. Ayan, short muna natin yung capacitor. Kailangan laging short natin yung capacitor. Dali lang ha. I-discharge natin. Kailangan i-discharge palagi itong capacitor natin. Kasi lagi may karga to. Yung ano, ng soldering nyo, yung panghinang, yung cordon, yung AC cord, pwede mo siyang ipang short. Kasi yung panghinang natin, heater yan eh. Kaya pwede mo na siyang ipang short. O kaya resistor na 10 watts na ano, may value na 20 ohms, yan pwede. Tingnan natin kung may karga pa yung capacitor. Yan, wala na. Mapapansin nyo yung itong ano natin, itong IC na to, itong control IC na to. May sariling supply yan. May capacitor dito, ito. Yan, ito to ang capacitor na to. Diba sabi ko nga sa'yo, pag magtutroboshoot tayo, kailangan natin ng B+ to ground. Ibig sabihin, negative positive na mga capacitor, i-continuity nyo lang yung tester nyo. Ito ilalagay natin sa continuity yung tester. Ayan o. Tap, yan. Yan, continuity natin. Para malaman natin yung kung may saan banda may shorted. Yan. Yan. Yan o. Papansin nyo itong capacitor. Yung supply nitong control IC na to, may sariling supply yan eh. Nanggagaling sa primary ng hyper-high transformer na yan. Papunta sa control IC na to. Yung startup IC. Kasi siya magpapa-start ng ano natin power supply kasi tinawag na startup. Kailangan niya ng supply sa ano gate source ng MOSFET natin para tumakbo yung MOSFET natin para dumalo yung supply sa drain to source naman. Bali ito yung sira. Mahirap makahanap ng pamalit nito. Ang gagawin ko, mo-modify ko na lang. Kasi kung tiyan nyo ito, sige ito. Naka-continuity tester ko, ayun o. Shorted o. Tapos ito yung capacitor. Ayan, capacitor. Ayan. Ito yung capacitor, ito yung negative, ito yung positive sa kabila. Ayan, pag inano mo yan sa continuity. Ayan o. Ito yung capacitor na yan. Pag inano may continuity na siya, yun o. Ibig sabihin shorted na talaga. So sira na tong IC na to. Wala naman tayong pamalit. Ang gagawin na lang, modify na lang natin. Ito yung gagamitin natin. Yan, modify ko na lang 4 wires, universal module. Ito na lang gagamitin ko. Yan guys, oh.
Bali, tinanggal ko na itong control IC kasi may shorted nga ito dito sa may supply na capacitor. Ngayon, yung tinanggal ko, shorted pa rin. Ito itong capacitor na to. May short pa rin. So, tinrouble ko maigi. Hinanap ko yung shorted na papunta ng control IC. Tapos tinanggal ko yung capacitor. Hindi naman shorted yung capacitor. Ang naging short pala yung Zener diode. Ito. Ito naging shorted yung Zener diode siya. Ito yung kadalasan ginagamit na reference voltage niya, Zener diode, 12 volts. Supply sa control IC. Yan, tinanggal ko ng control IC. May short pa rin. Tinanggal ko ng capacitor, yung filter capacitor niya para sa 12 volt supply kasi may sariling supply itong control IC, may shorted pa rin. So, sinubukan kong tanggalin itong Zener diode. Ayan. Nawala yung niya, nawala yung short. Dito nanggagaling yung short sa Zener diode. Ito yung tinatawag na mga Zener diode na diode siya pero ang trabaho niya Zener diode. Ginagamit ito bilang reference voltage niya. Para pag tumaas yung supply, bawa 12 volts, yun lang yung niya. Hanggang 12 volts yung capacity niya. Pag lumagpas na sa 12 volts, sigurado si bakto. O kaya pag may shorted, automatic na ito lang kadalasan nagigano. Pero susubukan ko pa rin. Titingnan natin ngayon. So itong MOSFET niya, buo naman ibabalik natin. Ngayon, ibabalik natin siya. Yan. Tapos, gagamitin pa rin natin to para kasi maganda gumamit to para sakasakali man iwas short tayo na may masira pang ibang component. So, itong pinakasekreto nito ay 100 watts na bulb. Naiwasan yung siraan yung iba bang tinutroubleshoot natin. Kailangan yung gumamit to kasi para pag may mag-short man, sa kanya lang mapupunta, hindi na madadami yung ibang pyesa. So, ito pa rin gagamitin natin bilang fuse. Ito pa rin gagamitin natin. Yan. Yan, isasaksak na natin para malalaman natin kung okay na siya. Pag umilaw to, ibig sabihin may nag-short siya. Pag hindi, titingnan natin. Ayan, wala. Ayan, subukan natin tingnan yung supply. Ayan. I-on natin. Tapos, tingnan natin kung may supply. Wala pa rin. Wala. Wala, ibig sabihin, baka sira talaga yung control IC. Maaari nasira na yung control IC natin nung nag-short. Ayun, may karga yung capacitor niya, 257. Nakatanggal na sa saksakan yan. May karga pa rin, 236. Ibig sabihin, kumakarga yung primary. 200. DC yan, DC. May karga pa rin yung capacitor natin. So, ang gagawin ko ngayon, mamodify ko na
walang pag-asa ma-repair kasi sira talaga yung control IC. Yan, subukan ko nga kung may 12 volts dito. Yan, titingnan ko lang kung may 12 volts. Wala talaga. Wala siyang 12 volts. Walang 12 volts yung control IC, ibig sabihin, sira na talaga yung control IC. Sira. Kasi kung buo pa yung control IC na yan, dapat may 12 volts dito eh. May 12 volts na lalabas. So, susubukan natin. Ito na lang talagang paraan natin. Kung modify na lang. Sira talaga to. Control IC niya. Siguro na nag-short. Doon talaga siya nasira. Nag-short yung supply niya eh. Siyempre, B-flat to ground. Yung 12 volts niya. Lahat naman kasi ng supply may ground yan. Kaya pag nag-short, diba, nag-short yung filter capacitor mo, dami talaga yung. Siguro nag-short yan, nag-short na rin yung IC sa loob. Malalaman mo lang pag sira to. Pag tinanggal mo yan, magkakaroon yan ng supply dito. Ibig sabihin may short na sa loob yan. So ito gagawin natin. Guys, bali ito yung sa ano niya. Ito bali sa primary. Ito yung sa drain ng MOSFET, yung pula. Tapos negative ng capacitor na 450 volt, 400 volt. Kasi ito magagaling sa 350 volts eh. Kailangan siguraduhin nyo na meron siyang 350 volts sa primary. Doon sa capacitor na malaki dito. Yan o. Dito dapat meron siyang 350 volts. Capacitor niya no, nakalagay 100 microfarad, 400 volts. Bali yung ground niya dito mo ilalagay. Tapos yung pula sa drain ng MOSFET dito sa drain. Yan o, yung gitna. Yan, yan yung lalagay. Ngayon subukan natin tanggalin tong IC na to. Tingnan natin kung magkakaroon ng 12 volts. Ko-confirm lang natin kung talagang shorted nga ba talaga siya. Ko-confirm lang natin. Tinanggal na natin yung IC, wala na. Wala na yung IC. Ngayon titingnan natin kung lalabas na yung, kung magkakaroon ng 12 volts. Kaya takpak na natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng 12 volts. Put power. Ayan guys, meron 21 volts mataas. Kasi wala siyang load eh. Ayan. Tapos yung ilaw natin gumaganyan-ganyan siya. Nagkaroon siya nung tinanggal natin yung IC. Ibig sabihin, sira talaga yung IC. Mataas nga lang sa 12 kasi wala siyang load. Wala siyang load. Kaya gano'n.
Sira talaga yung IC niya. Discharge natin yung capacitor. Yan. Bali, tapos na tayo rito sa pula at saka itim ng universal module natin. Ngayon, ang gagawin natin, itong dilaw naman sa kasol, ikakabit na natin direkta na sa optocoupler. Kasi ito kung ganitong niya, design. Saka nakalagay rin dito sa niya. At may manual siya yun. Ayan, may manual siya. Yung yellow raw, sa kablo, yung yellow sa capacitor ng 12 volts, 5 to 24 volts yan. May manual siya rito, mababasa mo. Ito, yellow raw, yellow. Alagay rito. The yellow wire to the anode of the filter capacitor. Tapos, yung niya, sa supply na 5 hanggang 24 volts. Out of focus, 5 to 24 volts. Sa output na yan, sa secondary. Tapos yung blue naman, sa cathode na. Ibig sabihin ground, yung blue ground, yung dilaw, supply sa secondary. Hanapin mo yung 12, 5 hanggang 24 volts. Depende ngayon, pag nilagay mo siya sa 12 volts, bali, a-adjust mo pa ngayon. Mag-a-adjust ka pa. Kailangan ibabari mo, mag-uumpisa yan sa 5 hanggang, halimbawa, 12 volts ang gagamitin mo supply sa secondary. Nakalagay dito, 12 volts. Halimbawa lang, may nakalagay dyan 12 volts. I-adjust mo siya, kailangan mag 12 volts siya. Ibabari mo. So, gagawin natin para hindi na nakakalito. Didirectan natin sa optocoupler para pa yung out niya, lahat na. Kasi dito, pwede mo siya ilagay sa sa 5, pwede rin. Pwede mo rin siyang ilagay sa 12. Pero mas maganda, sa optocoupler na natin padadaanin. Natin. Yung dilaw dito sa prime number ano to yung optocoupler, yung may bilog yan, yung may dot dyan, yun yung 1. Tapos sa number to sa kabila, yung dot, sa kabilang dot, yung primary yung dot nya ay secondary yung dot nya. Kasi ito yung dot nya. Ayan, yung dot. Ayan, may dot siya dyan. Then, dito may lalagay yung dilaw. Ayan. Aangatin mo to, aangatin mo. Ayan, tatanggalin mo yung kabilang pan ng optocoupler. Ang ipapalit mo dyan, yung dilaw sa number. Kasi ito, 1, 2, tapos 3, 4. Yung 3 and 4. May positive yan, nilagay positive dyan. May lalagay yung dilaw. Ayan. Tapos tong asul bilang ground to sa kabila. Yan. Sa number 4 ng optocoupler Number 4 siya. Tapos yung dating original na design niya, tatanggalin mo na ngayon to kasi lilipat natin sa optocoupler nung serang power supply. Tatanggalin muna to. Yan, tatanggalin mo siya, Tinanggal natin. Yan. Bali ganito ng forma niya.
Yung dilaw sa kaso, dito galing yan. Yan, yung original na design dito. Yan, tinanggal ko na. Ito yung ililipat natin sa optocoupler nung isa, sa power supply optocoupler dito. Yan, dito naman, ilalagay natin yung. Susundan mo lang ngayon. Halimbawa, itong dilaw sa number 2. Dito natin ilalagay sa number 2. Yan. Ito na guys na nangyari. Ito yung optocoupler ng universal module natin. Inangat yung una, yung nanggagaling ng primary. Kasi alam naman natin, ang trabaho ng optocoupler, ina-isolate niya yung hot at cold ground ng primary secondary. Ito, bagong module to. Universal module tawag dito. Ngayon, para hindi na tayo mag-adjust, itatawag bakit may rito, bias. Kasi para sa mag-adjust yan ng 5 volt, gagamitin mo siya sa 5 volt, i-adjust mo siya hanggang 5 lang kukunin mo. Hanggang 24 volts ang kaya niya. Ang ginawa ko naman, i-notify ko na, dito ko na pinadaan sa optocoupler. Ito yung optocoupler ng sirang power supply yan. Tapos ito yung, ganyan na nangyayari sa kanya. Itong kabila, ayan, kaganyan na lang nakaangat sa universal. Bali yung nanggaring dito na dilaw sa kasod, wala na, tinanggal na yan. Dito na lang nilagay sa optocoupler ng universal power module natin. Tapos yung kabilang dulo naman, inangat natin to. Siya namang nilagay natin yung dilaw. Kasi yung number 2, positive to eh. Yung asul ang ground. Ito yung dato, number 1. Bali number 2 yung dilaw. Number 4, say 1, 2, tapos 3, 4. Number 4 yung ground. Ngayon subukan natin. Sasaksak ko, titingnan natin kung magkakaroon. Kung uobra. Ngayon tatanggalin ko na to. Hindi na ako gagamit total. Wala namang short na. Papalitan natin ng fuse. Yan, papalitan na natin siya ng fuse. Yan, ganyan muna gagawin natin. Tapos, subukan natin isaksak ngayon. Try natin isaksak. Ay! May short talaga. May shortage amplifier. Okay na sana guys, problema lang. Sira tong amplifier na to. Dito nang siguro nung nag-short to, nadami na lang yung power supply niya. Okay na, meron na siyang rito eh. Ayun, mapapansin nyo, 5 volts, positive 12, negative 12. Meron na siyang papakita ko. Ayan, nakaano tayo ha. Ayan. Naka-range tayo sa 20 volts DC. Ano? DC. Ayan, papakita natin.
Ayan o, may 5 volts na siya o. Ayan o, 5 volts. Tapos, positive 12. Ayan, meron na siyang 12. Tapos, meron siyang negative 12. Ayan o, negative o. Ay, meron na siyang negative volt. Ayan. Negative. Tapos ito yung katabi niya, yung isa, positive. Ayan. Negative. Okay na sana siya. Ayan o. Ayan o. Yan yung mga supply out niya. Ang problema lang, sira tong amplifier niya. So baliwala rin kasi mahirap maghanap nito eh. Mga piyesa niya nakadikit na parang ganito. Nakadapa na. Kaya pag pinalitan mo to buo, ayan o, brand ito Xenon. Ayan siya o. Ayan siya. Xenon. Nagbabasa siya. Oh. Ang problema nila ngayon niya, ito, sira yung amplifier IC niya. So guys, yung supply sa amplifier niya, ito 19 volts. Ayan bukan natin. Yan, dito to. Supply sa main amp niya. Ayan 19 volts. Yan. Yan, 19 volts ang supply niya. Meron na, kompleto naman na ng supply. Problema lang talaga. 5 volts. Madilim. Ayan nagbabasa siya Nagbabasa siya. Kompleto na siya ng supply. Meron siya ngayon 5 volts. Tapos, positive 12. Tapos, negative. Negative. Tapos, yung 24 volts sa amplifier. 19.2 sa ampli. Ito na kaya lang. Ang malungkot, useless din. Kasi sira to. Amplifier niya, Amplifier niya to Ayan sa mga salpakan ng speaker niya. Hindi rin siya